ito. Gibo Teodoro nananawagan na lahat ng opisyal na sumusuporta sa China at pambubuli ay dapat pambubuli. Bisaya ka man daw. Pambubuli ay dapat mag-resign. Nako. Ako agree ako diyan sa totoo lang. Pucha, nasa serbisyo ka ng pagiging pagserbisyo sa bayan natin, no? Bilang isang paano ba matatawag? Politician or public service, 'di ba? Public servant. Tapos, pucha, sumusuporta ka sa ano ng mga China? Nag-ano ka, baka mamaya nag-advocate ka pa ng mga pambubuli nila. Oo nga, mag-start na. Laro. Nagbago sila ng court. Hindi na sinunod yung court nila. 109 favor of Yela na. Totoo nga. Bakit late tong ano natin? Ano, uwian na muna tayo? Kailangan naman din natin suportahan to. Di ba? Hanggang sa muli, kita-kits. Bye for now. Ciao. Joke lang. Mamaya, mag-team replay na lang tayo. Mag-ano na muna tayo. No? Magdi-discuss pa tayo So, bakit ka nasaktan, Pulong? Sabi rito, bakit nasaktan si Pulong Duterte? Kasi binenta ng tatay niya sa China ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Nakanabang rin kaya siya? Kaya aligasyon natin Di ba? Ba't ka nga kasi nasaktan? Bakit? Sumagot ka! Eto, tingnan nyo to Tingnan nyo mabuti tong issue na to. Walang no? Talagang umabot na naman tayo sa puntong kailangan nating timplahin kung sino talaga yung may malasakit sa Pilipinas at kung sino yung sunod-sunuran sa dayuhan. Kitang-kita natin dito no? Yung matapang at makabayan na paninindigan ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ang sino mang opisyal ng gobyerno na sumusuporta sa China at pambubuli nila sa ating karagatan, dapat mag-resign kayo ng ina nyo. Pero, anong reaksyon ng dating ng kampo nila? Aba, parang binagsakan ng langit at lupa si Pulong Duterte. Bakit parang kayo yung Bakit parang kayo ang yung namumula at nasasaktan sa sinabi ni Secretary Gibo? Bakit? Sagot! Hindi ka pala makasagot sa akin I-check natin yung mga realidad. I-check natin yung realidad mga mandirigmano. Bakit nga ba masakit para kay Pulong yung pahayag na yan? Kasi habang yung buong bansa ay lumalaban para sa ating soberenya sa West Philippine Sea, hindi maikakaila ng mga Pilipino na sa ilalim ng nakarang administrasyon ng kanilang tatay, kaliwat kanan yung pagyuko sa China. Di ba sabi pa ni Duterte, gumaganong-ganon pa yun Akala mo, Buddhist ang pucha. Akala mo, Japanese Kahit na, titingin pa sa Booking inang yan, theatrics. No? Wala, binenta nyo Binenta yung ating karapatan. Binaliwala yung arbitral ruling. Ipamumunas nga lang daw ng puwet. At hinayaan tayong bulihin sa sarili nating bakuran. Nasa Pinas ka, Boss Hanso? Tapos ngayon, kay Sec Gibo kayo nagagalit dahil naninindigan siya para sa bandila natin? Isang malaking saludo, Secretary Gibo. No? Tama yung sinabi mo.
Kuta kung traidor ka sa bayan o kinakampihan mo yung mga dayuhang umaangkin sa teritoryo natin, walang puwang yung klase nyong sa gobyerno ng Pilipinas. Dapat di kayo nagsisilbi. Di ba? Diyan sa ating pamahalaan. Mag-resign na kayo. The more na nagre-react sila, lalong nagiging totoo ang hinala. Correct! At ikaw pulong, bakit ka ba napipikon? Kung wala kang itinatago, no? Ipakita mo yung likod mo. Hindi. So, Senator Trillanes pala yun. Kung wala kang tinatago, kung hindi ka pabor sa pangapi ng China, edi sana tuwang-tuwa ka pa sa panawagan ni Secretary Gibo. Pero bakit parang tinatamaan kayo ng lintik? No? Nakinabang din ba kayo? O talagang mas masakit para sa inyo yung mawalan ng kapangyarihan kaysa makitang inaapak-apakan ng yung Pilipinas? No? Boss Sherlock! Shout out! Good day, Banat Boy, MIBs at mga kapwa mandirigma watching from live New York, USA. Musta Arbab, let's continue to fight the corruption, disinformation, and oppression. Of course. Oh, 1-1 na. Tama ba? Mamaya na nga. Mahirap mag-perform sa live pagka kinakabahan. Numero unang tuta ng China si Digong. Correct. Di ba? Kaya alam nyo, no, mga mandirigma, no, huwag tayong magpapabulag sa drama ng mga politikong ito. Panahon na para maging tapat sa bayan. Habang si Secretary Gubo ay pilit binubuo yung depensa ng bansa laban sa panlabas na banta, ang pamilyang yan ay abala sa pagtatanggol ng sarili nilang interes at ng kanilang mga amo sa Beijing. Tsaka ng kanilang mga tropa pips na pro-China din. Kaya kung iiyak yan si Pulong o kahit sino man sa kanila dahil tinawag silang out, no, sa kanilang pagiging tuta ng China, aba, isarili yung kasalanan yan. Kayo ang pumili na isuko ang West Philippines Sea noon. Tapos ngayon magagalit kayo kapag sinabi ng tunay na makabayan na mag-resign ang mga kumakampi sa banyaga patungkol dyan sa West Philippines Sea ng ina nyo. Diba? Oh. Kaya, alam nyo, no? Tandaan nyo to, sa laban para sa teritoryo natin, walang puwang ang belimbing at traidor. Secretary Gibo, tuloy mo lang yan. Malay mo, maging president ka sa 2028. Strategy nga daw yan ni Digong na maging sunod-sunuran para di daw siya girahin ng China. Ang kaso, binigyan niya lang ng passes ang China para angkinin ang mga teritoryo. Oo, nagtayo na doon. Hindi ko nga alam Boss Hanso Matagal ko nang inaayos yan, ayaw maayos Pero dito sa app natin na ginagamit para sa live stream, ano siya, nababasa ko ng Tagalog. Pero kung diyan ko babasahin, puro kayo Inglesero. Digong's strategy was to be submissive so that the China wouldn't go to war with us. But in reality, he just gave China passes to claim our territories. Can you imagine? Si Ma'am Antot, super English to the max. No? Galing ni Ma'am Antot Oh. Kaya tandaan nyo to Dapat walang puwang yung balimbing at traidor. At sa mga pamilyang nasasaktan, dahil tinawag kayong nakikiisa sa Pilipinas sa halip na sa China. Dahil pinipilit kayong dapat Pilipinas yung mahalin nyo. Tapos nag-iiyakan kayo. O kung hindi nyo kaya mahalin at ipagtanggol yung inang bayan, hindi lang resignation ang dapat sa inyo, kundi habang buhay na kahihiyan sa harap ng kasaysayan. Sana magtai kayo ng buto ng santol. No? Sakit mo, bala kayo dyan.